Hello. Pandesal tayo for today's video. Magawa muna tayo ng pandesal, guys. Ayan nga, guys. At pinaghahalo ko na yung wet ingredients. Ayan, ang wet ingredients. Tapos, mamaya, yung dry ingredients naman, ihahalo natin sa wet ingredients. Ayan lang. Kailangan lang natin ng milk, yeast, egg, butter, tapos flour, konting asin, asukal. Yan ang ating mga main ingredients, guys. Ayan, haluin lang. I-mix lang natin ang dry sa wet at i-mekos-mekos natin yan, guys, ang ganyan. Mekos-mekos hanggang sa maging ganyan na yung itsura niya, guys. At gawin na nating dough. Ano na natin, guys. Imasa-masa muna natin yan. Yan, ganyan. Imasa-masa. Yan. Mekos-mekos. Pa. Ganyan. At tapos, ilalagay natin siya sa oiled na container. Ipapaset muna natin siya ng 1 oras. Yan. Habang dyan lang muna siya. Kailangan niya muna mahinga. Ayan. Para mag-rise siya. Tapos, ito na nga siya. After 1 hour, nag-double na yung size niya, guys. Ayan. I-ano na natin siya. Sa slice na natin siya sa hati-hatiin na natin siya. I-divide na natin siya ba? Yan, ba? Divide, ged. Yan na, hati-hatiin natin siya, guys. Tapos, ito nga pala yung natira kong crumbs ng nakaraang paggawa ko ng pandesal. Ayan, isa-circle lang natin siya. Ayan na siya. Tapos, ilalagyan natin siya ng breadcrumbs. Tapos, sasalan-salan natin siya sa tray. Ayan na. Tapos, isiset natin ulit siya ng mga 45 minutes para umalsa yung ating dough. Ayan, mekos-mekos again. Napakabilis talaga ng mga pangyayari. Pag nagugutom ka nga naman talaga binibilisan mo. Ayan na, after 45 minutes, nag-alsa na siya. Ayan na yung kinalabasan. Ipasok na natin yan sa oven. Ibibake lang natin siya ng 180 degrees para 25 minutes lang. Ayan. And ito na nga yung final outcome natin. Ang ating pandesal. Napakasarap talaga. Magkape na tayo. Tara!